Panauhin pa rin po natin sa loob ng himpilan ang taga-Civil Service Commission, Ma'am Lisa Agamata. Ma'am Lisa, may text pa po si Kong Dante. Sabi niya, ang hangad na efficiency sa bureaucracy ay para tumaas ang productivity, hindi para ayusin ang traffic. Correct. Opo. Tama po yun. Saktong-sakto yung sagot niya. Kasi maaaring maapektuhan, makatulong ng kaunti dun sa traffic problem. Pero kamukha nung pagsimula natin kanina, yung unang-una pong objective nito is to check the welfare also of government workers. Pero sabi natin, dapat kapantay din ito ng welfare ng transacting public. Opo. Pero hindi daw po ba ang sobrang taba ng bureaucracy kung ang layo ni 4-day work week ay para lumipis ang traffic? Posible din po. Mabawasan siguro. Mabawasan po, but not to solve. Pero kasi di ba yung mga unang araw ng balita, isa daw po sa layunin yun ng Civil Service Commission na kaya magkapanukala tayo ng 4-day work week ay para makatulong. Para po makatulong. Opo, sa pagbawas ng trapiko. Tama po yun, para makatulong. Pero isa din sa objectives, yung mapangalagaan yung moral and welfare ng government workers na nasa konstitusyon. Opo, sabi naman ni Kuya Mar Urrutia, pwede po bang gawin hanggang Sabado na lang ang pasok ng government? Sa halip na siguro, baka merong panibagong alternatibo, Wednesday to Saturday naman siguro. Baka makalabang naman po tayo sa batas kung gano'n. Hanggat maaari pala sa gobyerno. Monday to Friday po naman. Friday Universal lang. Ano po yan yung work week na yan. Pero sabihin, baka husto pa 4 na pong araw. Pero dapat Monday to Friday lang talaga. Opo. Tuloy pa po natin, maraming tanong to si Kong Dante. Sabi po niya, although wala siya dito, meron na bang mga karatig bansa na gumamit ito upang maibsan po ang traffic? May nabanggit kayo kanina. Oo. Hindi ako sigurado kung ano yung bansa, no? But first world countries, no, yung aking mga nabasa. Opo. We are not creating more problems or necessary evils in implementing this scheme. Yun po ang kanyang tanong. Kung Dante pa rin po. It's a big challenge in fact po, Congressman. Kaya nga po sabi natin, experimental ito at we will see kung ano po yung magiging resulta. So in fact, as of today, wala pa rin pong nag-a-apply. Nag-notify na government offices. Maaring inihahanda nila o maaari ding they don't wish to avail. Ayaw na nilang baguhin siguro, no? Maaari pong gano'n. Ma'am Lisa, napapakinggan niyo po at halos nababasa natin mga text kanina. Bakit ba ang impresyon ng mga mamamayan ay para bagang, hindi maalis na ang ilang manggagawa, ako isasabihin ko ilang manggagawa sa gobyerno, ay sa halip na pabilisin ay pinababagal po ang trabaho. Yung impresyon na yun, parang ang hirap tanggalin sa mamamayan. Admittedly, yung impression na yan nandyan. Kaya nga po, kamukha nang nasabi ko sa inyo kanina, kailangan tuloy-tuloy lang ang feedback. Ayun. Kailangan malaman natin kung ano yung eksperyensya ng transacting public. Para sa ganon, ma-call natin yung attention ng government office. Iba kasi pag merong facts merong specifics yung complaint o yung report para makatake ng action yung government agency para ma-improve yung kanilang sistema. Yan po yung inihingi ng Anti-Red Tape Act. Ayun. At siguro, hikayatin natin ang tao, Direktor, na kung may nakikita kayo hindi tama, magreklamo kayo kasi mamaya, puna kayo ng puna. Wala ka naman palang ginawa para ayusin yung napupuna mo, di po ba? Tama po. Kaya nga yung aming contact center facility, naka-generate kami ng 80,000 transactions. 80,000 pag ilang araw po yun? Mula nung mag-operate ito noong September out of 2 years ago. Opo. So, tuloy-tuloy lang yan. In fact, we are going to improve our software. We will go live using a sophisticated software come October 15. So, patuloy lang magbigay ng feedback yung public. We will give the numbers later on. Dun ho ba sa website ninyo, may nakalagay doon, sa isang pangkaraniwan, isang teller na si Juan de la Cruz na hindi umakto ang reklamo, sinuspindi o kaya tinanggal sa serbisyo? May mga ganun ba tayo? Meron po kaming binabantayan na isang kaso. Ito ay complaint against the Bureau of Immigration Employees. It went viral. So ngayon, ang Civil Service Commission took this seriously or is taking this seriously. Minomonitor namin kung kamusta na itong complaint na ito na nilodge at kamusta
kamusta na yung action ng Bureau of Immigration. So, ganun po, binabantayan namin yung mga nakikita namin sa Facebook, yung mga tinetext at ini-email sa amin. Kung minsan may nagwo-walk-in at tumatawag sa hotlines. And then we document everything and call the attention of the agency. Kasi nga naman, siguro, sa iba nating mga kababayan na kapag nagreklamo, hindi naman po nila alam kung ano naging resulta nung kanila inireklamo. Hindi ko kaya ganun ang problema. Maari pong ganun. Kaya patuloy lang sila. Huwag silang mawala ng pag-asa. No? Dapat lang mag-follow up sila kung di sila nasasagot sa tamang oras. No? At sa tingin nila, hindi kompleto yung sagot. Hindi sila satisfied. Sige lang, mag-follow up lang sila. Yung aming contact center facility, we go back to the client and give them feedback. And then, di namin tinatantanan yung ahensya. So, ako nag-complain. Mga ilang araw ko po makaka-receive ng tawag para malaman ko yung feedback. Ayun, kasi ang proseso dito, pag natanggap namin, we acknowledge, no? Automatic acknowledgement yon. Pagkatapos, sa text, binabalikan namin pag may sagot na kami galing sa ahensya. For simple transaction, we give the agency concerned 5 days.